Sa lahat ng mga negosyante, 'pag nagmi-meeting tayo, i-walk through mo ang mga empleyado mo sa pangarap ng negosyo mo. 5 years from now, eto na tayo. 10 years from now, eto na yung magiging industry natin. Magiging leader tayo sa ganitong industry. Magkakaroon tayo ng 5 branches. Delivers, reminder ni Rockstar sa lahat ng mga may negosyo. Huwag mong sayangin ang galing ng iyong mga empleyado. Pag-usapan natin, let's go. Alam niyo sa atin po noon na mga negosyante, minsan isa sa pinakamahalagang resources or kayamanan ng ating negosyo or asset ng ating negosyo ay ang ating mga empleyado. Pero madalas, nababaliwala natin ang galing nila. Okay? So, Doc, paano ba natin nababaliwala ang galing nila? Yes, sinasayang natin ang galing ng ating mga empleyado. First, when you put them in the wrong position. Sinabi niya na nga na hindi siya magaling magsalita. Pilit mo siya nilalagay sa marketing and sales. Porket maputi siya, porket matangkad siya, hindi niya nga galing yon. Ang galing niya magsulat. So, kung di niya mas kayang magsalita, ilagay mo sa social media, mag-caption siya kung yun ang galing niya. Pinipilit kasi natin sa posisyon ang isang empleyado na hindi niya kaya. Kaya yung galing niya natatakpan. Kaya yung galing niya hindi niya naipapakita. Sinasayang mo ang galing ng empleyado mo. Pilit mong nilalagay sa posisyon na hindi niya kaya. So, ang performance niya lang ordinary. Pero kung imagine mo, nilagay mo siya dun sa posisyon na kayang-kaya niya, na magaling siya, top ang performance niya. Okay? So, higit na makakatulong ang empleyado mo kung nandun siya sa tamang posisyon, ginagawa niya ang galing niya. Alright? So, pangalawa na sinasayang mo ang galing ng iyong mga empleyado is binibigyan mo ng mga maliliit na assignment. Huwag kang matakot magbigay ng break. Huwag kang matakot magbigay ng opportunity sa iyong mga empleyado. Bigyan mo ng mataas na level ng assignment. Pagkatiwalaan mo sila sa isang activity, pagkatiwalaan mo sila sa ibang event, intentionally, bigyan mo sila ng mabibigat na assignment para ma-discover mo yung capacity nila, para makita mo kung kaya niya ba talaga to. So, bago mo sila bigyan ng small assignment. Kasi minsan tayo mismo, ini-small natin mga empleyado natin eh. Diba? Masyadong maliit ang tingin mo sa empleyado mo. Minsan tayo mismo, empleyado, boss nila, judgmental tayo. Pag-graduate sa probinsya, ayaw mong bigyan ng break. Diba? Baka may galing din yan kahit graduate sa probinsya. Pag tinignan mo yung TOR, ito, hindi pwede, maraming mga mabababang grades, member lang to. O dito lang sa pangloob lang yan. So, ginajudge natin minsan yung mga galing ng empleyado natin. Huwag tayong ganun, di ba? Kung meron man dapat magbigay ng break sa empleyado mo, ikaw na may-ari. Hindi ikaw yung nagja-judge sa mga empleyado mo. Mali pong gawain yon ng mga negosyante or business owner. Alright? And number 3, na sinasayang natin galing ng ating mga empleyado is when you untap their potentials. Yung hindi mo na-discover yung potential niya. Hindi mo na-discover ang galing niya. Alam mo kung bakit? Kasi lagi kang galit. Lagi kang galit sa mga empleyado mo. Hindi na sila nakapag-open, hindi sila nabigyan ng opportunity para sabihin sa'yo na kaya nilang gawin to. Hindi na sila nakapag-volunteer kasi natatakot na sa'yo. Kasi lagi kang galit. Ba't ba may mga negosyante magagalitin? Diba? Huwag tayo masyadong magagalitin para yung empleyado mo mag-open up siya or magsabi siya sa'yo ng galing niya, ng kaya niyang gawin. Okay? And last, sinasayang natin galing ng ating mga empleyado. They keep performing ng ordinary lang. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo pinakita ang future ng kumpanya. At pag hindi mo pinakita ang future ng kumpanya nyo, hindi rin niya makikita ang future niya sa kumpanya mo. Kaya ang ina-advise ko po sa lahat ng mga negosyante, pag nagmi-meeting tayo, i-walk through mo ang mga empleyado mo sa pangarap ng negosyo mo. 5 years from now, eto na tayo. 10 years from now, eto na yung magiging industry natin. Magiging leader tayo sa ganitong industry. Magkakaroon tayo ng 5 branches. So, hindi natin pinapakita yun. Kaya akala ng empleyado, yung negosyo mo, maliit lang.
yung negosyo mo, wala siyang mararating na malaking future kasi hindi mo pinapakita. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw mismo kasi bilang negosyante, hindi mo pa rin matanaw ang future ng business mo. Kaya ang acting ng empleyado mo, ordinary lang. At ikaw din, dahil hindi mo makita yung future ng negosyo mo, ang acting mo, ordinary lang. Kaya sayang ang potential ng iyong empleyado. Sayang yung mataas na level ng performance niya or ng acting niya. Okay? Kaya sa ating po lahat na negosyante, kailangan tanawin mo ng future ng iyong negosyo. At yung future na yan, dapat ma-articulate mo sa iyong empleyado. Dapat ma-discuss mo sa kanila. Alright? So sa ating po lahat, Believers, huwag mong sayangin ang galing ng iyong mga empleyado. Malaki ang may tutulong ng mga empleyado mo sa pagunlad ng negosyo mo. Let's go, let's go! Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go!